Okay, nasa linya natin si Attorney Luna para makapanayam ngayong oras na to para may paglilinaw tayo sa ating Hello, Attorney. Yeah. Oo, live po tayo ngayon sa DWBL 1242 kilohertz. Oo. Live po kayo ngayon, sir, Attorney. Yeah. Ano lang natin, update lang po natin dahil itong si patungkol dito sa inilabas ng, 'di ba, natatandaan nyo, ang Pangulo nagsalita, may makukulong, 'di ba? Yes. At after noon, naglabas ng video kung saan sa ibang bansa paggaling tong si Representative Bicol Party List Saldico na pinangalanan niya at pinaratangan niya tong ang Pangulong Bongbong Marcos regarding dito sa issue ng mga project dito sa scandal na alam niyo naman yung flood control at yung mga insertion na anong ang inyong opinion o anong inyong masasabi? Well, ang revelation na ito ay napaka-shocking, no? Na hindi pa nangyari ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So, nung makita ko yon sa social media, marami kasing nag-report kagad kasi I think iba-ibang media outlets ang naglabas halos sabay-sabay, no? Mm-hmm. So, it was spreading like wildfire ang bilis. So, I was then driving kahapon nung makita ko. So, I had to pull over. Nag-stop ako sa tabi, nag-hazard. And then, binasa ko at nakita ko yung caption plus yung video. And I was myself shocked by the revelation. So, I have no reason not to believe na may katotohanan yung pahayag back up by evidence ni dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico, na dati ring chairman ng Appropriations Committee ng House of Representatives. It was an explosive revelation, a bombshell, a smoking gun, so to speak. So, from that alone, alam natin na hindi nagbibiro itong si Saldico. Oh. He is really out to prove his point na hindi siya nag-iisa or hindi niya magawang mag-isa yung broad daylight robbery of hundreds of billions of taxpayers' money or in taxpayers' money sa budget kung walang blessing ng napakataas na opisyal. And he was naming the president and former Speaker Martin Romualdez as behind. So ang sabi niya, essentially na he was just following orders from them. So sumusunod lang daw siya kasi hindi naman daw niya kaya gawin yung mag-isa. And he even gave names of other officials sa mga meeting na andun daw. He mentioned the name of the Secretary of the DBM, tapos yung isang USEC na head ng isang agency under the Office of the President, and then pinangalan pa niya yung place kung saan sila nag-meeting. Doon sa Aguado, sabi niya sa Aguado sa Malacanang. So very detailed yung kanyang sinabi, and then may listahan pa siya ng mga proyekto worth 100 billion na ang sabi niya ay pina-insert sa kanya upon instructions of the President na kinors kay USEC PLLO, Presidential Legislative Liaison Officer, na si Adrian Bersamin. And then sinabihan din siya ni Budget Secretary Amena Pangandaman. That was his claim. So, because it is so detailed, Buboy, I'm inclined to believe na totoo yung kanyang sinabi
Kasi mahirap mag-imbento ng ganong storya. Yeah, oo. Di ba? Oo. And considering also na this person, wala siyang magigain dito kung magsisinungaling siya ng ganyan eh. Mm. Dahil he is already facing investigation and merong complaint na pinailaban sa kanya sa Office of the Ombudsman. So kung magsinungaling siya further, eh ano makukuha niya dito, di ba? Yeah, oo. So he has no reason not to tell the truth. In fact, after nilabas niya yung listahan at saka yung unang video niya, naglabas siya ng second eh. Di ba? Oo. Nung, Kanina lang. mas detalyado na listahan to prove his point. Tapos sinagot pa niya si Senator Lacson recently. And then, meron siya ngayong pinalabas na video na naman ng mga bags of basura. Oo nga. Mali-maleta. Oo, tapos tinatunayan niya yung sinabi ni Orly Gutesa Yeah. na nag-deliver talaga sila kasama yung kanyang mga staff na si Mark Texon at si Paul Estrada together with the security, si Gutesa and the others. So, ganong klaseng detalyadong statement, kahit hindi pa yan under oath, from my experience as a litigator for almost 30 years, I was a criminal defense attorney for so many years and also played the role of a public-private prosecutor in some cases. Yung ganong klaseng mga pahayag, hindi po yan basta-basta dinidisregard. Kasi very detailed and then it appears to be authentic. Oo. So yun ang aking impression dyan, Buboy, no? Napakabigat yun na testimony or pahayag, hindi pa naman testimony kasi hindi under oath. Oo. Pero hindi mo pwedeng palampasin at sasabihin mo na hindi yun valid. Oo. It has probative value kasi remember, ang mga official natin na elected, particularly the president, hindi ka naman kailangan mag-convince sa taong bayan that he is absolutely guilty or guilty beyond reasonable doubt. Eh meron nga tayong impeachment na ang ground lang dyan ay betrayal of public trust Di ba? That is less than proof beyond reasonable doubt. So that statement has probative value with due respect to the statement or reaction of Senator Lacson. I can understand where he's coming from. And besides, he's not a lawyer. So, hindi niya alam talaga yung rules of evidence. But kami, mga abogado, alam namin kung ano ang pwede at ano ang hindi. Hindi lahat ng statements kailangan under oath to be considered evidence. Pero lumalabas, attorney, mabudol na kita. Ang lumalabas kasi, merong ilang senador at saka nagsasabi dyan na gobyerno, AI daw. AI daw itong inilalabas. Hindi AI yan. Paano sabihin mong AI sunod-sunod tapos nagre-react pa si Saldico? Yeah, hindi nagre-react ng AI. Di ba? Mahirap yun. In fact, lately, hindi na sinasabi nila AI Ang sabi ni Claire Castro at saka ni Dave Gomez, nagsisinungaling daw si Saldico. Hearsay daw. Hindi na nila sinasabing AI. Kasi mahirap paniwalaan na AI yun Kasi sumasagot si Saldico, nagre-react at naglalabas ng additional evidence. So klaro yan na mabigat na paratang yan, mabigat na pahayag. And it has probative value even as a piece or pieces of evidence. Yan. Kasi hindi kailangan lahat ng testimonya ay under oath to be considered evidence. Minsan nga, media reports, evidence na yan pero depende yan sa circumstances, di ba? Oo, pero attorney, kung ilang serye kayo ito ilalabas niya, kung ganyan-ganyan kada 3 minuto, tapos kung 300 yung mga pinangalanan o mga 300 yung involved. So, actually, 300 na series. Normal lang yan na series or marami siyang ilalabas kasi remember, yung period is 2022 to 2025 or 2023 to 2025. That's 3 years 3 taon kasi pinirmahan yung budget ng presidente, yung General Appropriations Act. And then alam naman natin ang kalakaran dyan sa Kongreso, meron silang kickbacks. According to the Gutesas, to the
Diskaya, Mm. no? Nagbibigay sila ng kickback eh. O, yun din. Tapos may binangalan sila mga kongresista, nag-execute pa sila ng affidavit. Oo. So, sino ba naman ang hindi mag-accumulate ng enough documents through the years? Chairman siya ng Committee on Appropriations. Natural, voluminous yung budget documents. Yung isang volume nga ng NEP alone ay napakakapal na yan eh. Mm. What more yung GAA? Sometimes 2 volumes pa yan dahil sa sobrang kapal. Hindi kaya na i-book by ng isa lang. Diba? Oo. May mga annexes pa yan, may mga attachments kasi. So, it's really very voluminous. And so, yung evidence niya expected to be voluminous. Depende rin sa amount and mga people involved. Yeah, oo. So, I am inclined to believe, Boy, na imposible gawin ng isang tao na magnakaw ng hundreds of billions to trillion na siya lang mag-isa o walang tumutulong sa kanya o walang blessing ng napakataas sa kanya. Yung isang maleta nga lang po, napakahirap dalhin yan. Lalo kung wala kang escort. At mahirap, hindi lang ang pagkarga, yung physical. Yung documentation involved there, yung paggawa mismo, kailangan mo ng staff, kailangan mo ng blessing ng iyong speaker. Pwede mo bang gawin niya mag-isa? Ay, oo. Na walang sinasabi ang speaker, hindi ka maghingi ng kanyang basbas? Imposible magawa niya mag-isa yan. Tapos, yung mga insertions na yan, yung kanyang insertions mismo, pwede niyang gawin. Mm. How about the insertions of other congressmen? The insertions of senators? The insertions of the president, yung sinabi niyang 100 billion? Mm. Insertions of the speaker? Maraming nag-insert dyan eh. Kahit nga outside the Congress, merong ang pinangalan na mga executive officials allegedly involved. Mm. Kaya na-mention yung pangalan ni Olaypar, ni Ngu, sino pa yun, mga Poncio Pilato na minention ng mga pangalan. Hindi nga sila mga kongresista pero nakinabang daw sila, di umano, sa milyon-milyon na pera ng bayan. Trillion. Imposible yan mangyari kung mag-isa lang siya. Hindi niya magagawa yan. Kahit siya pang appropriations chairman. Pero naniniwala kayo doon sa sinabi ng Pangulo na meron talagang dapat managot at hindi aabot ang Pasko o let's say 24 ng gabi. Hindi lang naman siya ang dyan ang pinupintirya na allegedly na nakinabang doon sa 100 billion, di ba? Mm. Yung ibang kongresista pinangalan na rin eh. So there are two groups. Probably yung isang grupo siya sa kasi speaker na pinangalan ni Saldico kasi galing kay Saldico yan, hindi yan galing sa atin ha. Mm. Yung second group, ito na yung mga other big fish, yung mga kongresista. Oo. District engineers at mga executive officials. So dalawang grupo yan. So you see, dito sa 1.5 trillion flood control project scam, hindi lang isa o dalawang tao ang involved dito. Kahit si Saldico, guilty rin dito eh. Mm. Diba? Marami sila. It may be by hundreds. We may never know, 200, 300, or even more. Depende sa kailalabasan ng investigasyon. Kaya ang panawagan ko sa ombudsman, i-take over na nila ang investigation dito. Huwag na pabayaan ng ICI because I don't believe in the ICI. Ang ICI is biased yan eh. Creation of the president yan eh. Unconstitutional pa. Nandiyan naman ang DOJ na pwede nilang i-deputize. Nandiyan ang NBI na pwede i-deputize ng Office of the Ombudsman. Mm. It is the independent Office of the Ombudsman that has jurisdiction or authority over this. In fact, lahat ng recommendations ng ICI, binibigay nila sa Ombudsman eh, kasi hindi naman sila authorized eh. Okay. Para matinis ito, hindi na di-delay. Kasi nagkakaroon ng duplication, redundancy, kaya na-delay yan. Kaya ang taong bayan, galit na eh. Mm. So, tomorrow pala, by the way, boy. Yes, diretso nyo na. Kababayan to join us at Quirino Grandstand and in EDSA Shrine for the National Rally for Transparency and Accountability na organized ng Iglesia ni Cristo at sasalihan ng napakaraming grupo. So, kita-kits tayo bukas doon sa dalawang venues na yan para ipaglaban ang kinabukasan ng ating bansa
at ng ating mga anak. Kasi hindi na to biro-biro, boy. Maski ikaw affected dito because you are a taxpayer, you are a citizen of this country. Sino ba naman masaya sa nangyaring ganito? Naninanakaw lang pala ng mga tiwaling opisyal yung ating pinagpaguran. Hindi naman yan fair. Hindi yan justice. That's a great injustice to us. Lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Siyempre, mga taxpayer, tapos ang mamahal pa ng mga bilihin, bayarin. Tapos, Patas na patas ang presyo, and then yung ating economy is really in a very bad shape. Kung boxer pa yan, hindi pwedeng ituloy yung scheduled fight kasi may sakit. Ganon ang situation ng ating ekonomiya, and then that translates to suffering by the people. In fact, tumaas yung ating poverty incidence to 50% na. Mahirapan daw. So, pag hindi ito napigilan at hindi ito na-resolve at hindi maging satisfied ang taong bayan sa hustisya na ipapataw dito dahil probably some will be able to get away and love their way to the bank, mahirap ito because ang ating ekonomiya is not in good shape, people will lose jobs, tapos ang investor confidence ay pababa ng pababa, di wala na magkakapital dito sa atin, and that will result in unemployment, high inflation, at saka yung paghihirap. Plus yung baha pa po every now and then, pag may bagyo, binabaha tayo. May namamatay, merong nai-injure, may nagkakasakit. So, hindi pa to tapos yung ating nightmare. Kaya dapat mabilis, dapat ang publiko ay nakikita nila na satisfied tayo sa ginagawa ng gobyerno, walang kinikilingan. Whether it's Saldico, whether it's the president, whether it's the speaker, whether some executive officials and other congressmen and senators. Ako wala akong pakialam. Basta kung saan naglilid yung evidence, kahit sino siya, dapat managot siya. Idepensa niya ang kanyang sarili sa court later on, sa Sandigan Bayan, sa Regional Trial Court, or in the meantime, sa Ombudsman. Kasi ganun talaga ang hustisya Diba? Equal justice under law. Walang kinikilingan. Kaso lang, ang iba kapag nabigyan ng ayuda, parang, alam mo na, nagbabago. Di ba? Pero sana pagkakataon na ito, maging twice. Ang ninakaw nila, marami silang pera pambayad sa mga, for example, gusto nilang bayaran yung witness para hindi na mag-witness sa kanila, laban sa kanila. Or, bayaran nila yung mag-decide ng kaso nila. Pero mga instances na ganyan. So, they can even pay social media and the media para maglabas ng magandang storya sa kanila at i-block propaganda yung mga nakaakusa sa kanila. Okay. You see? Mahirap ito kasi ibang sistema sa Pilipinas, hindi katulad sa Amerika, sa abroad, sa ibang bansa na very strict sila, hindi sila basta-basta susuhulan dito sa atin, alam mo naman, bigyan lang ng 500 masaya na yung tao, gagawin na kung anong gusto mo. O ipag-focus sa kanya Minsan ganun Kaya naluloko tayo Yan. So, attorney, saan kayo ngayon yan? Sabado ngayon Bukas, alam mo naman, I will be there sa rally. So, ako, I'm really for the interest of justice. Kung ano yung dapat para maayos natin ang Pilipinas, whoever goes to jail, I don't care. Kasi kung nagkasala talaga siya, pananagutan niya. Di ba? And then, ang bottom line dito, boy, hindi lang managot sila, mapulok sila sa bilangguan. Ma-recover natin yung ninakaw nila. Imagine mo, tayo magbabayad yan. Utang yan diba? Wala akong pambayad dyan. Kaya bukas kita-kits mo tayo. So, kita-kits tayo bukas. You are also a Filipino. At the same time, you're a media man. Yeah. So, you have to see the events bukas. Maganda yon kasi parte ng ating demokrasya, democracy in action. But I'm calling on my fellow Filipinos, mga kababayan natin, huwag po gumawa ng mga hakbang na will be interpreted as overt acts of violence. Kasi ako, I really believe na we can win our objective through honest, sincere, and non-violent means.
Eh, Pilipino tayo, meron nga tayong EDSA 1 and 2, wala nga masyadong violence yun. Except yung EDSA 1. Pero ang EDSA 2, walang masyadong violence yun eh. So, gawin natin in a non-violent way kung yun man talaga ang decision natin. But I do not know. Kasi ang ultimate purpose dito is really to express our disgust at mag-seek ng transparency and accountability. Kung mag-resign ang Pangulo, which I'm calling, no? Isa ako sa mga tumatawag at tumutulog sa kanya to have the conscience to resign. Kung mag-resign siya, we can start a new slate and ayusin ang Pilipinas. Okay. Depende na yan sa taong bayan. Okay. Maraming salamat po, Attorney, sa inyong oras at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makausap ko. Salamat din at yung inyong pag-interview sa akin, hindi lang ngayon but also yesterday sa press conference sa Kamuning Quezon City, Kamuning Bakery. Salamat po for your interest over sa mga topics namin kahapon at ngayon for having me in your program. And good luck to your program sa Road News at saka yung programa dyan, meron kang radyo eh. Ano bang pangalan ng radio? DWBL po. Yan. So, kudos. I support your program and thank you for having me today. Okay. Maraming salamat po. Salamat sa inyong oras. Ingat kayo. Thank you. At ayan nga po, si Attorney Luna